Ang Kapaskuhan po talaga ay panahon po ng pagbibigayan. Kaya nga po ngayong buwan ng Disyembre, ang pinag-uusapan po natin ay The Great Exchange Gift. Ang napakagandang exchange gift na binigay po sa atin ng ating Panginoon. And since nung first Sunday po ng December hanggang sa mga simbang gabi natin, tinalakay na po natin yung ilang mga regalo or ilang mga exchange gift na na-experience at natanggap po natin from the Lord. Okay? So unang-una na po dyan, makikita po natin, from darkness to light. Ibig sabihin po pala tayong mga tao, bago po ipanganak ang ating Panginoong Hesus at bago po tayo manampalataya sa ating Panginoong Hesus, tayo namumuhay sa kadiliman, pero ang regalo po sa atin ni Lord, liwanag. Aside from that, na-discuss na rin po ng Jacknet during our first night ng ating simbang gabi, from sorrow to joy. Dati tayo po ay punong-puno ng kalungkutan, kapighatian, but thank the Lord because of Christmas, we can experience genuine joy na nagmumula po sa ating Panginoon. Second night, tinuro po sa atin ng Jack J. Dati tayo ay mahirap, ngayon mayaman. Sino nga po uli mayaman dito? Taas ang kamay. Oh, ba't parang konti? Ayan, naku, kung umaten po tayo ng simbang gabi, maiintindihan po natin, Pastor, lahat pala tayo mayaman. Okay, lahat tayo blessed ni Lord. Especially pagdating po sa mga spiritual blessings. And last night po, sa pamamagitan po ng Passmark, diniscuss po natin from death to life. Dati tayo mga patay, pero ipinagkalooban na po tayo ngayon ng ating Panginoon ng buhay na walang hanggan. Napakagandang exchange gift po. Napakagandang mga regalo na tinanggap po natin mula sa Panginoon. Mga kapatid, originally po, meron talaga akong topic for this morning, from sin to righteousness. Pero nag-decide po ako na baguhin na yung topic na yon kasi sabi ko, masyado na kaming maraming natanggap na regalo. Hayaan niyo po na sa umaga na to, tanungin ko naman po kayo, ano pong regalo niyo kay Lord? Kasi exchange gift po yan eh. Hindi mo pwedeng tayo lang ang makakatanggap ng regalo, tapos wala po tayong ibibigay na regalo sa ating Panginoon. Nakatanggap tayo ng liwanag, nakatanggap tayo ng joy, nakatanggap tayo ng kayamanan, nakatanggap tayo ng buhay. Now the question is, ano po ang iririgalo natin sa ating Panginoon? Alam niyo po, tinignan ko po ang Biblia, inaral ko po ang kapanganakan, buhay, kamatayan ng ating Panginoong Hesus. Sabi ko, kailan kaya nakatanggap ng regalo si Jesus Christ? Alam niyo po, napakakonti lang po ng mga panahon sa buhay ni Jesus Christ na nakatanggap po siya ng regalo. At ang pinaka-sikat na event po sa Bible na nakatanggap po siya ng regalo ay nung dinalaw po siya ng mga pantas. And we know kung ano po ang regalo na binigay ng mga pantas. Ang sabi doon, sila daw po ay naghandog ng ginto, kamanyang, at mira. At yan po ang pag-uusapan po natin ngayon. Bakit? Kasi yung mga regalo po na yan ay simbolismo kung sino po si Jesus Christ. At naniniwala po ako na kapag naintindihan natin kung ano ba yung niregalo ng mga pantas na yon, magkaka-idea po tayo kung ano din yung pwede nating iregalo sa ating Panginoon. Mga kapatid, those gifts carry deep symbolism about who Jesus is, and they also teach us the kind of gifts we can offer Christ this Christmas. Kaya po sa umaga na to, pag-uusapan po natin ang pagdalaw po ng mga pantas. Medyo mahabang storya, but let me read Matthew chapter 2, verses 1 and 2, and verses 10 and 11. Ilang po ibabasahin natin and then mag-pray po tayo. Matthew 2, verse 1. Now after Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, wise men from the east came to Jerusalem, saying, Where is he who has been born King of the Jews? For we saw a star when it rose and have come to worship him. Talon po tayo sa verse 10. When they saw the star, they rejoiced exceedingly with great joy. And going into the house, they saw the child with Mary his mother, and they fell down and worshiped him. Then opening their treasures, ito po yung mga regalo, they offered him gifts, gold and frankincense and myrrh. Sa dili po tayong manalangin, let's pray. Aming Ama, sa umaga po na to, turuan niyo po kami na magkaroon po ng pusong mapagbigay. At masumpungan niyo po kami na nagnanais din po na magkaloob ng regalo po sa aming Panginoong Hesus. Ito po aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Mga kapatid, the visit of the Magi is a very familiar event pagdating po sa Kapaskuhan.
Ilang mga characters sa Bible na talagang kilala natin during Christmas. Nandyan si Joseph, si Mary, of course, Jesus Christ, the perfect picture of the nativity scene. Nandyan po ang mga pastol, and then syempre nandyan din po ang mga pantas. At yan po ang sinabi. Yan po ang sinabi ni Matthew. Sabi doon, now after Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, meron daw pong mga wise men, meron daw pong mga pantas, Magi from the east came to Jerusalem. Pero mga kapatid, unlike the traditional picture of Christmas, na nakikita po natin na ang mga pantas ay umabot po dun sa sabsaban, we know na marami pong Bible scholar na nagsasabi na hindi na po ganun talaga ang kaganapan. Bakit? Kasi po ang mga pantas na to, sabi po dyan, they came from the east. Mga kapatid, malayong lugar po ang pinanggalingan nila, sabi po ng mga Bible scholar. Most probably, nung dumating po ang mga pantas at nakita po ang ating Panginoong Jesus, si Jesus Christ daw po ay 2 years old na during that time. 2 years old. Ganun po katagal yung paglalakbay nila. And that is the reason why King Herod, pansinin niyo po nung sila po ay tumakas, pinapatay po ni King Herod ang mga bata, 2 years old, pababa. Bakit? Sabi po ng mga Bible scholar, dahil sa kanilang paglalakbay, most probably, ang ating Panginoong Jesus. So hindi po nagkita ang mga pantas at ang mga pastol. Okay? Hindi po sila nagkita. Yun po talaga ang nangyari dyan. Sila daw po ay galing sa east at sila daw po ay pumunta saan? Sa Jerusalem. At pansinin niyo po, ano po ang hinahanap nila? Sabi dun sa verse 2, saying, where is he who has been born king of the Jews? Mga kapatid, sila po ay mga pantas na naghahanap ng hari. Isang misconception pa po natin sa story na to, kala natin sila po ay mga hari. Mga kapatid, they are not kings. Hindi rin po tayo sure kung sila ay tatlo. Nakabase lang po tayo sa tatlong hari, sa tatlong regalo. But we don't know. Na-discuss na po ito ng Jacknet during our simbang gabi. Hindi po sinabi na may tatlong hari. Ang sabi po doon, sila ay mga pantas. Pastor, ano ba yung mga pantas na yan? Alam niyo po, kung tutuusin po natin ang history ng mga pantas, sila po ay isang angkan. Actually, they are clan. Isa po silang grupo ng mga tao na makikita pa po natin sa Old Testament. Naalala niyo po, during the time of Daniel, tinawag po silang mga pantas. Bakit? Kasi po sila daw po yung mga matatalinong tao, actually mataas na katungkulan, at hindi po sila mga hari, pero sila po ang nagde-declare kung sino ang pwedeng maging hari. Nakita po natin yun. They are not kings, pero sila ang nagre-recognize kung sino ang magiging hari. Ibig sabihin po, hindi man sila hari, ang mga tao po na to, ang mga pantas, ay mayroon pong mataas na katungkulan. At yung mga tao po na to from the east, imagine mga kapatid, they are not Jews. Hindi po sila mga Hudyo. Sila daw po ay pumunta sa Jerusalem and they were looking for Jesus Christ. Pumunta sila sa palasyo ni Herod and sabi nila, King Herod, where is the king of the Jews? Asan ang pinanganak na hari ng mga Hudyo? And we know the story because King Herod is a very selfish. He is a narcissist king, mga kapatid. Natakot siya. Bakit? Sabi niya, mapapalitan na ata ako sa trono. Okay? Kaya po nagplano siya kung paano patayin ang ating Panginoong Jesus. At ito po ang nangyari after that. Verse 10. When they saw the star, they rejoiced exceedingly with great joy. Noong ang mga pantas po ay nagpatuloy sa paghahanap sa ating Panginoon, and when they saw the star of Christ, mga kapatid, napuno daw po siya ng kagalakan. And verse 11, going into the house, pansinin niyo po, asa na daw po sila nakapunta sa bahay. Wala na po sa manger si Jesus Christ. Sila po ay nasa bahay na. They saw the child with Mary, his mother, and they fell down and worship Him. Isa pong nararapat na pagsamba para sa isang hari. And siyempre, ang mga pantas po na to, mga kapatid, hindi lang sila mga matataas na uri ng tao, mayayaman po to. Kaya nga po pansinin ninyo, nung sila daw po ay sumamba sa ating Panginoon, they opened their treasures. Ang term na ginamit po ng Bible, treasures, mga kayamanan. Mga kapatid, these are gifts na hindi po accidentally dinala lang nila. No. Intentionally, dala na po nila ang mga regalo na to. Ito po yung mga tao na ina-anticipate po talaga nila na mamimit po nila ang hari ng mga hari. Mamimit po nila ang hari ng mga Hudyo. Mamimit po nila ang tagapagligtas. They know the law. Nag-aaral po sila ng kautusan. Sabi nga po ng ilang mga Bible scholar, malaki daw po ang role ni Daniel dyan.
Sabi nila, paano nalaman nung mga tao sa East yung patungkol sa pagdating ng Messiah? Mga kapatid, we know the story. Si Daniel po, dinala po sila sa Babylon. Naalala po natin? At alam niyo po ba, na si Daniel po, nung babalik na po ang mga Hudyo sa Jerusalem, si Daniel po ang isang nagpaiwan sa Babylon, sa Persia. Kaya most probably, yung katuruan ng Biblia na ipasa daw po ni Daniel sa mga pantas. Nakita po natin, kaya ang ganda po ng event na yan. Kaya po alam nila yun. Sabi nila, meron tayong hari na mamimit dun sa Jerusalem. Kaya po hindi po aksidente na may dala silang mga regalo. Plinano po nila kung anong regalo nila. Ano po yung regalo nila? Gold, frankincense, and myrrh. Ginto, kamanyang, at mira. Mga kapatid, etong tatlong regalo po na to, yung titignan natin ngayon. Ano bang significance ng ginto, ng kamanyang, ng mira, and at the same time, sa panahon natin, ano din po ba yung offer natin na regalo sa ating Panginoon? Una, mga kapatid, the first gift na pwede po nating ibigay sa ating Panginoong Hesus ay isang buhay na mayroon pong pagsunod. A life of obedience to our King. Ano po yung unang regalo? Gold, mga kapatid, ginto. Sino po dito gustong makatanggap ng ginto ngayong Pasko? Meron po. Siyempre, alam niyo po, mga kapatid, ang ginto po, hindi lang po sa panahon natin ngayon kahit po sa panahon ng ating Panginoong Hesus, ang ginto po, isa po yung mamahaling bagay. Okay? Hindi po yan parang bato lang na mapupulot kahit saan. So even from the start, mataas po ang value ng ginto hanggang sa panahon po natin ngayon. Okay? Mataas po talaga ang value niyan. At alam niyo po, ang ginto, ibinibigay po yan saan? Sa mga hari. Yan po talaga ang mga niregalo sa mga hari. Kaya nga po, ang sabi ng mga Bible scholar, nung binigyan daw po ng mga pantas, ang ating Panginoong Hesus ng ginto, nire-recognize po nila na si Jesus Christ ay isang hari. Kaya mga kapatid, napakagandang regalo po niyan. Bakit? Because gold is a declaration that Christ rules our lives. Nung nagbigay po ang mga pantas ng ginto sa ating Panginoong Hesus, sabi nila, you are the King. You are the King of Kings. You are the Lord of Lords. At ngayon po sa panahon natin, ang ginto po na yon, ang sinisimbolo po na yung pagsunod natin sa ating Panginoon. If we truly recognize that Jesus Christ is the King of our lives, ang tanong po ay ganito, sumusunod ba tayo sa ating hari? Si Jesus Christ ba ang naghahari sa ating mga buhay? Kaya mga kapatid, sino po gusto ngayon magregalo kay Lord ng gold? Hindi po literal na gold. Pag sinabi natin gold, it's obedience. Diba? Totoo, hindi naman po natin pwedeng bayaran si Lord. We cannot give Him material things. Sabi nga po nung isang favorite song natin, diba? Ano pa ba ang maihahandog ko? Liban sa buhay kong nanggaling sa'yo. We can give our life to Jesus Christ. At hindi lang po basta life, mga kapatid. Dapat isang masunuring buhay. Ang hirap po no, sabihin natin, Lord, i-offer ko yung buhay ko sa iyo. Tapos masuwayin ka kay Lord. Baka sabihin ni Lord, offer mo yung sarili mo. Puro ka naman pagsuway sa akin. Puro ka pagreklamo. Yan ba yung buhay na i-offer mo sa akin? Mga kapatid, sana po ngayong Pasko, makita natin na, Lord, pwede kong iregalo ang buhay ko sa iyo at isang buhay na may pagsunod. Paano po ba natin magagawa yon? Ilang mga bagay lang, mga kapatid. Mapapakita po natin na tayo po'y sumusunod sa ating Panginoon by choosing God's ways when culture chooses compromise. Mga kapatid, ang isang puso po, ang isang tao, isang buhay na masunurin kay Lord, pinipili po natin na sumunod sa kalooban ni Lord, sa kaparaanan ni Lord, kahit po ang tinuturo po ng kultura natin ngayon, kahit ang tinuturo ng mundo ngayon, puro pagsuway. Alam niyo po, ang dali na pong sumuway ngayon Ang totoo, maraming tao po ngayon masuwayin, kahit nga po mga Kristiyano masuwayin. Totoo po, tama po ba? Bawal magtapon dito, magtatapon pa din. Minsan po, kahit dito sa church natin makakita tayo ng mga plastic ng candy na iniiwan lang sa mga upuan. Hindi po namin nakikita kung sino yon. Pero mga kapatid, baka minsan guilty tayo. Alam natin na bawal, di ba? Kaya minsan nagtataka po ako, bakit minsan mas madaling sumuway kesa sa sumunod. Alam niyo po kung bakit? Kasi ang mundong ginagalawan po talaga natin ngayon, punong-puno ng pagsuway. Kaya tayo pong mga Kristiyano, ang inaasahan po sa atin ni Lord, sa kabila ng mundong masuway, mahilig sumuway sa ating Panginoon, dapat tayong mga Kristiyano,
piliin nating sumunod sa kanyang kalooban. Pansinin niyo po ano po ang unang kasalanan ni Eva at Adan? Disobedience. Tama po? Hindi naman pagpatay. Hindi natin pwede sabihin na, Pastor, maliit lang naman yung kasalanan ko, di man ako mamamatay tao. Mga kapatid, si Eva at Adan, di po sila pumatay sa Garden of Eden. Ang ginawa lang po nila, sumuway. Pero yung pagsuway nila, yun yung naging dahilan para mapalayas po sila sa Garden of Eden. Ayaw niyo pong mapalayas dito sa katedral? Huwag po kayong sumuway. De, joke lang po. Joke lang po. Pero mga kapatid, paalala po sa atin ni Lord, kung ang puso po talaga natin handang sumunod sa ating hari, piliin po natin. Piliin natin na sumunod. Actually, ang obedience po, it's always a choice. Hindi po natin pwedeng sabihin na, ay Pastor, aksidente lang po hindi ako sumunod. Hindi po, lahat po ng pagsuway natin, choice po yan. Kaya ang pagsunod din po natin kay Lord, pipiliin din po natin yon araw-araw. Pipiliin mo kung magsisimba ka ba ng linggo o hindi. Pipiliin mo kung magsisinungaling ka ba o hindi. Choice po natin lagi yan. Wala pong aksidente. Pastor, aksidente lang Hindi ako nakapagsimba. Hindi po aksidente yon. Pinili mo talagang hindi magsimba. Pastor, aksidente lang. Hindi ako nakapag-pray. Hindi po aksidente yon. Talagang hindi ka nag-pray. Pastor, aksidente lang Nakatulog ako sa sermon. Hindi po aksidente yon, mga kapatid. Pinili niyo po akong tulugan. Paano naman tayo hindi matutulog? Nagpuyat tayo kagabi. Tama po ba? Kaya wag po kayo magpupuyat ng Sabado ng gabi para pag Linggo ng umaga, hindi po tayo inaantok sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Minsan, nagigilty na po kaming mga workers natin Pag may nakikita kami natutulog, sabi na, nakakaantok ba kami mag-sermon? O talagang pinipili lang nila kaming tulugan? Alin lang po sa dalawa yan, nakakanto kami o pinipili nyo po kaming tulugan. Kasi masarap matulog po sa church natin, no? Malambot ang upuan, malamig, diba? Tapos nakaupo kayo. Para namin kayong inaawitan. Diba? Kaya nakakatulog tayo, no, mga kapatid. Sa ating po mga Kristiyano, pipiliin po natin na sumunod sa ating Panginoon. Pangalawa, paano ba po natin mapakita ang obedience kay Lord? It is submitting our plans when God redirects our path. Mga kapatid, lagi niyo po tatandaan to. Si Lord, may mga redirection po siyang ginagawa sa buhay natin. Matatapos na po ang year 2025. I'm pretty sure, for next year, may plano na po kayo. Apo? Next year, meron kayong mga goals sa buhay. May mga gusto kayong mangyari. But the question is this, what if lang, hypothetically, what if the Lord interrupts yung plano na yon? Paano kapag nakialam si Lord? Nalala niyo po yung nangyari kay Mary saka kay Joseph? Alam niyo po ang kapanganakan ni Jesus Christ, hindi man po planado ni Mary saka ni Joseph. Pero planado ni Lord. Hindi pa nga po kasal si Mary saka si Joseph Sabi doon ng Bible, sila po ay nasa betrothal period. Legally, mag-asawa na sila, pero hindi pa sila pwedeng magsama. Bakit? Kasi wala pa yung ceremony ng wedding. Meron ng covenant, pero wala pang ceremony. Wala po sa plano ni Joseph saka ni Mary yon. Pero nasa plano ni Lord. Galatians chapter 4, verse 4, ano pong sabi doon? In the fullness of time, God sent His Son, born of a woman, born under the law. Ibig sabihin po, even before the foundation of the world, plinano na po ng Diyos na ipapanganak si Jesus Christ. Wala sa plano ni Mary sa ni Joseph yon. Malamang nagpaplano sila. Meron po bang malapit ng ikasal dito? Ay, marami po tayong ikakasal pala next year. Okay? Hindi na po namin i-announce, pero dadami ang mga YMO. Okay. Lalakas ang YMO, dadami. Di ba? Wala pa sa plano ni Mary yun, tsaka ni Joseph. Siguro nagpaplano sila, sabi ni Joseph tsaka ni Mary, ako gusto ko maraming anak, mga 13, gano'n. Di ba? Gusto ko simpleng buhay lang. Gusto ko low-key na buhay. Nakialam po si Lord. Di ba? Siguro ang plano ni Joseph at ni Mary, pag nag-asawa tayo, enjoy muna natin yung fellowship ng bawat isa. Mag-baby tayo kapag after 2 years, after 3 years. Imagine niyo po pero si Mary po nagbuntis, hindi pa po sila kasal. Not because of sin, but because of the work of the Holy Spirit. Kaya nga po sabi ng angel, nagdalang tao siya dahil sa banal na spirito. Ang tanong, ano pong ginawa ni Mary? Nagreklamo po ba siya? Sabi niya, Lord, hindi ko plano yan. Ayoko niyan, Lord, hindi ko plano yan. Ano bang sagot ni Mary? Sabi ni Mary, mangyari sa akin ang kalooban ng Diyos. Mga kapatid, that's obedience.
Obedience. At isang regalo na pwedeng ibigay po natin kay Lord ay isang pusong handang sumunod kahit po pinakailaman ni Lord yung plano natin sa buhay. Hindi ko po sinabing huwag kayo magplano. Baka sabihin niyo, Pastor, nakikialam naman pala si Lord. Hindi na lang ako magpaplano. No. Planuin po ninyo ang buhay ninyo ayon sa salita ng Diyos. Pero kapag si Lord nakialam ng konti at mayroong redirection, sumunod po tayo sa redirection ng ating Panginoon. Tawag po doon, obedience, submission. Pangatlo, it is trusting God's commands even when they are costly. Ibig sabihin po mga kapatid, minsan may mga ipapagawa po sa atin si Lord na hindi madali, but we have to trust the Lord. Na Lord, kahit mahirap, kahit parang feeling ko hindi ko kaya, gagawin ko. Bakit? Kasi gusto kong maging obedient na anak mo. Gusto kong iregalo sa'yo yung obedience. Gusto kong iregalo sa'yo yung buhay na handang sumunod. Kahit mahirap, gusto kong magtiwala. Alam niyo po mga kapatid, ang obedience po kay Lord, it's always a trust issue. Marami pong Kristiyano na nahihirapang sumunod kay Lord. Alam niyo po kung bakit? Hindi naman dahil ayaw lang nilang sumunod. Pero madalas, nahihirapan pong sumunod dahil hindi po nagtitiwala kay Lord. For example, let me give you an example. Ang pagbibigay po natin ng ating tithes and offering kay Lord. It's a commandment from the Lord na kailangan gawin po natin. Okay, we want to do that. Tama po. Lahat po ng Kristiyano gustong magkaloob kay Lord. Pero minsan nahihirapan po tayo. Ano pong reason? Kasi minsan nakala natin, Lord, pag binigay ko to, paano naman kami? Baka kapusin kami. Baka hindi magkasya. Nakita mo natin, gusto mo namang sumunod. Anong pumigil sa'yo para hindi sumunod? Tiwala kay Lord. Minsan hindi po tayo nakakasunod kay Lord, not because sa ayaw naman nating sumunod. Gusto natin, pero minsan kulang tayo ng tiwala na itatawid tayo ni Lord basta sumunod po tayo sa Kanya. Mga kapatid, subukan niyo si Lord. Kaya nga po, pansinin niyo, ang pagbibigay ng offering kay Lord, sabi ng Malakay 3:10, test me. It's a test of trust. We need to trust the Lord. Hindi lang po dun yun, hindi lang sa kaperahan. Sa lahat ng bagay na pinapagawa sa atin ni Lord. Ito po sabihin ko sa inyo mga kapatid. Lahat po ng tao na nagtiwala kay Lord, bless niya. Tanungin niyo po lahat ng mga kapatiran natin dito na bine-bless ni Lord ngayon. Tanungin niyo kung ano po yung ginawa nila. They trusted the Lord. Hindi lang po sa kanilang finances, hindi lang po sa kanilang ministry, hindi lang po sa kanilang family, sa buong buhay po nila, pinagkatiwala po nila sa ating Panginoon. And when you trust the Lord, mga kapatid, God's blessing will overflow. Mag-overflow po ang blessing sa atin ng ating Panginoon. All we have to do is to trust Him and obey Him. Amen po ba? Pangapat po mga kapatid, paano pa po natin mapapakita ang obedience kay Lord? It is surrendering our idols for the sake of His glory. Alam niyo po mga kapatid, ang buhay po na masunurin, sinusuko kay Lord lahat ng mga idols. Lahat ng mga Diyos-Diyosan sa buhay po natin. Don't tell me mga kapatid, Pastor, wala akong idol sa buhay. Meron po. Lahat po tayo. May kanya-kanya po tayong Diyos-Diyosan sa buhay na minsan ipinapalit po natin kay Lord. But we have to surrender it to the Lord fully. Kailangan maging hari po talaga si Jesus Christ ng ating buhay. Mga kapatid, tanungin ko po kayo, paano po napapalabas ang ginto? Paano po napupurify ang ginto? Ano pong element ang ginagamot? Apoy. Tama po? Para po ang ginto, tumaas ang value, gumanda ang quality, dinadaan po yan saan? Sa apoy. The same way with our obedience, mga kapatid. Alam niyo po, yung obedience po natin kay Lord, wala naman pong tao na pagkapanganak, obedient kagad. Pinanganak po tayo na ang ninuno po natin disobedient eh. So ano po talagang mangyayari sa ating mga tao? Lahat po ng mga tao, pinanganak po tayo na disobedient. Totoo po yun. Pero ang tanong, Pastor, paano ako magiging obedient? Kung ang nature ko, kung ang sinful nature ko is telling me to disobey the Lord, paano ako magiging obedient? Alam niyo po ano pong ginagawa ni Lord? Para ma-purify yung attitude natin, yung character natin, pinapadaan po tayo sa apoy. Pinapadaan tayo sa testing. Kaya alam niyo po, ang isang Kristiyano po na masunurin kay Lord ngayon, alam niyo po kung ba't masunurin siya? Ang dami na po niyang apoy na pinagdaanan. Ang dami na niyang testing na pinagdaanan. Ang dami ng pagsubok na talagang sinukat siya ni Lord. Sinubok siya ni Lord, pero nagtagumpay siya sa grace ng ating Panginoon. Kaya ngayon po, natuto siyang sumunod.
Ano po ang hamon sa atin ngayon, mga kapatid? If you want to have a life of obedience, you accept all the trials, all the testings, lahat po ng tinuturo, learnings na binibigay sa atin ni Lord. And then, makikita mo na lang, one day, magugulat ka, Lord, sa lahat ng mga na-experience ko, dahil tinuruan mo akong mag-submit sa'yo, dahil tinuruan mo akong mag-trust sa'yo, ngayon natuto na akong sumunod. Mga kapatid, sana ngayong Pasko po, ang isang regalo na ibigay natin kay Lord, isang buhay na masunurin. Tanongin niyo po yung katabi niyo, obedient ka ba? Kaya, minsan. Minsan. Po, pangalawang regalo, mga kapatid, na pwedeng ibigay po natin kay Lord, kanina, a life of obedience to our King. Ngayon po, a life of worship to our Lord. Ano po ang pangalawang regalo ng mga pantas? Una, ginto. Pangalawa, ano po? Kamanyang. Okay? Frankincense. Alam niyo po, mga kapatid, ang kamanyang po, iyan po ay ginagamit ng mga priest, ng mga pare, sa pagsamba po sa ating Panginoon. Nawa po natin? Kaya po, ang frankincense po talaga, ang kamanyang, ay isa pong larawan ng pagsamba. Isa po yung picture ng worship. Kaya nga po, mga kapatid, sa umaga na to, I want to challenge every one of us na pwede po nating iregalo kay Lord yung isang buhay na sumasamba. Tunay na sumasamba sa ating Panginoon. Alam niyo po, ang frankincense is a declaration that Christ is worthy of our worship. Nakakatuwa po yung mga pantas na to eh. I don't know kung talagang alam nila kung ano yung magiging ministry ni Jesus Christ. But through their gifts, napakilala po kung sino si Jesus Christ. Nung binigyan nila ng ginto si Jesus Christ, sabi nila, you are a king. Nung binigyan po nila ng kamanyang si Jesus Christ, ng frankincense, sabi nila, you are worthy of worship. Bakit? Kasi ang frankincense po, nasa templo yun. Pabango po yun sa templo. Every time na may sumasamba, magsisindi sila nun para bumango at malaman ng mga tao na mayroon pong sumasamba. Kaya sabi nila, etong hari na ito na ipinanganak, bibigyan namin ng kamanyang. Bakit? Because He is worthy of our worship. Karapat dapat siya sa aming pagsamba. Kaya mga kapatid, ngayon po, sana, alam ko po, araw-araw na tayong sumasamba. Pero sana intentionally at mas malalim, mas personal, ibigay po natin yung buhay natin sa ating Panginoon. Isang buhay po na sumasamba sa Kanya. Paano po natin gagawin yon? Ilang mga practical na bagay lang po. Di na po ako magtatagal dito. Pero at least baka pwede po natin itong gawing year's resolution. Okay? Number 1, we can worship the Lord by giving Him our time in prayer. Hindi ko po alam, hindi ko na kayo tatanungin. Sino po ang mas naging prayerful ngayong 2025? Huwag na po kayo sumagot. Pero kung feeling niyo po, nagkulang kayo sa panalangin ngayong taon, huwag po kayong mag-alala. Hindi pa po tapos ang buhay. We still have 2026. Pwede natin idagdag sa New Year's resolution natin yan. Lord, this year I want to spend more time with you in prayer. I want to give more time with you. At sana po pag binigyan natin sa Lord ng time, yung quality time. Talagang yung best na oras na pwede po nating ibigay sa Kanya. Minsan nakakalungkot po kasi kay Lord, ganito. Ay nakakalungkot po sa atin. Nagbibigay naman tayo ng time kay Lord. Pero madalas, pansinin niyo po, ano pong nabibigay natin? Yung tira-tirang oras lang natin. Diba? Lord, pagising mo sa umaga, Lord, ang dami kong gagawin. Kailangan ko pagluto ng almusal yung asawa ko, almusal yung anak ko. Tapos, iatid ko sila sa school. Pag-atid ko sa school, babalik ako ng bahay. Maglalaba ako, maglilinis ako ng bahay. Tapos, pauwi na yung pamilya ko. Diba? Ang dami po natin ginagawa. Tapos, bago matulog, eto Lord, may time na ako sa'yo. Nag-pray ka, 3 minutes. Sobrang pagod, nakatulog ka pa. Diba? Mga kapatid, hindi ko po sinasabi na hindi valid yung mga pagod natin sa buhay. Nakakapagod po talaga ang buhay. Pero sana naman po, wag po tira-tirang oras lang ang ibigay po natin kay Lord. I-prioritize po natin si Lord. Kung talagang siya po ang sentro ng buhay natin, i-prioritize po natin. Give Him not just your time, but a quality time. A quality time for the Lord. Pangalawa, by giving Him our hearts in surrender. Connected na po ito sa sinabi ko sa inyo kanina. Na-surrender natin lahat ng mga idols. Ngayon po yung puso natin. Buong buo, isuko po natin sa ating Panginoon. Kasi minsan talaga yung heart natin divided eh. Nahati po yan. Ang dami nating iniintindi, ang dami nating pinagbibigyan.
Pangatlo, by giving Him our devotion in purity, mga kapatid, the pure life. Irigalo po natin kay Lord, na Lord, eto, kung gusto kong sumamba sa'yo, talagang papanatilihin kong banal yung buhay ko. Hindi ako parang bata na naglalaro na minsan naglalaro sa kabanalan, tas minsan naglalaro sa kasalanan. Di ba? Minsan, parang ang buhay sa atin, di na po natin nakikita kung talagang lumalakad ba tayo sa kabanalan o sa kasalanan. Kaya po, sana intentionally sabihin natin, Lord, gusto ko maging banal, gusto ko maging pure sa harapan po ninyo. And pangapat po, by giving Him our gratitude in all things. Alam niyo po, paano niyo po malalaman ang isang tao kung talagang ang tao na yon sumasamba? Ang mga tao pong sumasamba, laging grateful. Laging mapagpasalamat. Asahan niyo po ang mga tao pong reklamador. May kilala po kayong ganon? Okay. Ang mga tao pong reklamador, hirap na hirap po yung sumamba. Kasi wala po nakikitang maganda yan. Wala po nakikitang maganda yan. Mamaya lang po pag nag-raffle tayo, baka mag-away-away pa tayo. Diba? Nanalo ka na. Sabi niyo, buti. Halimbawa, nanalo po kayo ng electric kettle. Diba? Nanalo ka na Para na nga po yun, para magsumamba ka kay Lord. Lord, thank you nanalo ko ng kettle. Actually, di ko naman binili to, di ko naman pinagpaguran to, raffle to. Diba? Sa akin mo binigay yung kettle. Imbis na magpasalamat ka, nakita mo yung katabi mo, napanalunan niya electric fan. Lord, ba't siya electric fan? Ako kettle. Ngayon lang umatindi yan. Diba? Lord, mas madalas ako sa Kanya. Magreklamo ka ba? Di mo lang pinagpasalamat. Lord, ba't siya? Mas malaki ako mag-tithes dyan. Mas madami akong ministry dyan. Masinin niyo po mga kapatid, ang tao pong reklamador talaga hindi makakasamba. Pero kapag ikaw grateful ka, kahit malit na bagay lang, kahit po yung joy doon yung makuha nyo, pagkapasalamat mo kay Lord. May joy po ba doon? Wala ba? Ano ba yun? Downy pala, downy. Downy, di ba? O, sabi mo, Lord, ano ba yan? Downy lang nabunod ko. Kailangan ko washing machine. Binigyan ka na ng downy, nagreklamo ka pa? Tapos binigyan ka ni Lord ng washing machine, may nakarinig na kapatiran. Ay, kapatid, meron ako isa pang washing machine sa bahay. Ibibigay ko na lang sa'yo. Nung binigay, hindi automatic. Binigyan ka na ng washing machine, gusto mo yung automatic pa? Mga kapatid, mga tao po talaga reklamador, hindi po makakasamba kay Lord. So ano pong lesson sa atin? You want to worship the Lord, you want to have a life of worship, be grateful. Paggising pa lang, be grateful. Lord, thank you for today. Kung anong nasa harapan mo, kung anong nasa pagkain nasa table, be grateful, mga kapatid. Sa Noche Buena, kahit ano pong handa ninyo, ipagpasalamat nyo kay Lord. Kasi po kapag di nyo pinagpasalamat yun, di po kayo makakasamba. Di po kayo makakasamba. Be grateful. Alam niyo po mga kapatid, yung insenso, hindi naman po talaga sa templo hindi po ganong nakikita yan Okay? Nasa isang sulok lang po yan, sinisindihan ng mga priest. Pero ito po sabihin ko sa inyo. Ang insenso, kahit hindi po yan nakikita, pag pumasok kayo sa templo, alam niyo may sumasamba. Alam niyo ba kung bakit? Kasi ang insenso, kahit hindi niyo po makita, naaamoy. Naamoy. Tama po? Ang insenso, kahit hindi niyo po makita, naaamoy. Ang isa pong church na punong-puno ng taong sumasamba, lagi pong maaamoy yan. Magiging evident yan sa buhay. Alam niyo po, hindi niyo po kailangan sabihin sa amin na, alam niyo po, Pastor, ako araw-araw ako nagde-devotion. Ako, Pastor, alam niyo po, araw-araw ako nagbabasa ng Bible. Hindi niyo po kailangan sabihin sa amin yan. Kasi pag ginagawa niyo po yun, makikita namin sa buhay niyo yan. Hindi niyo po kailangan ipakita yung pagsamba ninyo, pero magmamanifest po yan sa pamagitan ng actions natin. Sana ganun po tayong mga Kristiyano. Tama po? Minsan, di na po natin kanina, nag-praise and worship tayo. Di ko na po sinabi, huwag kayong magtaas ng kamay. Ang sarap pong magtaas ng kamay pag sumasamba. Pero minsan kahit di po kayo nagtataas ng kamay. Makikita namin na sumasamba po kayo. Makikita ni Lord na sumasamba kayo. Parang insenso. Di ba? Hindi nyo nakikita, pero alam nyo may sumasamba. Bakit? Kasi naaamoy. Sana po maging evident yung worship sa buhay po natin. Life of obedience, life of worship. Pangatlo, magtatapos na po ako dito. Ang gift ko po sa inyo ngayon, maikli lang ang sermon ko. Okay po? Huwag na po kayo Hindi, may regalo po ang pastoral team mamaya bago po kayo umuwi. Last year po, nagbigay kami ng notebook. Ngayon po, ball pen. Nagamit nyo na po ba yung notebook? Ay, dapat din nyo muna po ginamit.
Hindi po namin nasabi na yung ngayon pala, yung partner niyang ballpen. Kuha po kayo ng ballpen mamaya. Ano po yun? Courtesy po ng pastoral team. Gift po namin sa inyong lahat yon. Okay po? Pangatlong regalo na pwede po natin ibigay kay Lord, a life of service. Okay? Isang buhay na naglilingkod para po sa ating tagapagligtas. Sa ginto, nirecognize si Jesus Christ bilang hari. Sa frankincense, nirecognize siya bilang priest. Mga kapatid, sa mira, nirecognize po siya bilang tagapagligtas. Alam niyo po kung saan po ginagamit ang mira? Ito po ang pinaka-weird na regalo ng mga pantas. Kasi hindi ka po nagbibigay ng mira sa isang hari. Alam niyo po kung bakit? Kasi noong unang panahon po, ang mira, ginagamit po yan sa pang-embalsa mo. Ginagamit po ang mira para hindi po mabulok agad yung bangkay ng mga taong namatay. So ginagamit po yan pag may namamatay, hindi po kapag may pinapanganak. Kaya po, nung niregaluhan po ng mga pantas ang ating Panginoong Hesus ng mira, sineselebrate po nila hindi lang yung kapanganakan ng ating Panginoong Hesus, pero yung magiging kamatayan po niya sa krus. Bakit? Kasi siya po ang ating magiging tagapagligtas. Mga kapatid, ang mira po is a reminder of Christ's sacrifice and mission. Mga kapatid, alam niyo po, si Jesus Christ, sabi ng Bible, He came to serve, not to be served. Siya po ay naglingkod sa atin. To the point na ibinigay niya ang buhay para po sa atin. Ang buhay niya para sa atin, para iligtas po tayo. So ano pong pwede nating iregalo kay Lord ngayon? Lord, niregalo mo yung service mo. Baka pwedeng iregalo ko rin yung ministry ko sa'yo. Yung service ko sa'yo. So paano po tayo magsaserve? Mga kapatid, huwag niyo pong gawing komplikado ang ministry ha. Sabi niyo, Pastor, hindi ako marunong kumanta. Paano ako magsaserve? Pastor, hindi ako magaling na leader. Paano ako magsaserve? Hindi ako marunong magsalita. Paano ako magsaserve? Mga kapatid, napakalawak po ng ministry. Tingnan po natin, mas gawin natin practical. Mga kapatid, serve the church with faithfulness. Ano po ibig sabihin yan? Mga kapatid, lahat po tayo may ministry sa church. Malaki, maliit, ano man po ang pagtingin nyo dyan, gawin nyo pong yung best ninyo at maging faithful po kayo kay Lord. Marami pong ministry sa church natin. Pwede tayong tumulong na maglinis. Pwede tayong tumulong sa ating tech team. Noong nakaraan, nag-ministry week na po tayo, di ba? Inopen na po natin yung iba't ibang ministry. Pwede po natin gawin yon. Basta maging faithful po tayo. Sabi nga po ng Bible, pag naging faithful ka sa maliit, magkakatiwalaan ka ni Lord ng malaki. So mag-start po ang ministry natin saan? Sa faithfulness. Pangalawa, serve the lost through evangelism. Ibig sabihin, Pastor, magsiserve pala tayo, hindi lang po dito sa church. Yes, sa labas po ng church natin, maraming tao pang hindi nakakakilala kay Lord, mag-serve po tayo. Next year, goal po natin yon. Goal natin na, Lord, gusto kong makapag-serve sa inyo sa labas ng church kasi maraming tao pa ang hindi nakakakilala sa inyo. Pangatlo, serve the hurting with compassion. Mga kapatid, maraming tao po ang nangangailangan ng compassion ngayon. Alam niyo po kung ano pong magandang may offer natin sa mundo talaga ngayon? Compassion. Kasi yung mundong ginagalawan po natin ngayon, punong-puno na ng galit. Punong-puno na ng hatred. Di ba? Ang dami na po natin nakikita naman nakakagigil, nakakagalit sa mundo. Isang bagay na pwede po natin offer bilang mga Kristiyano. Alam niyo po kung ano? Compassion. Compassion. Yung compassion po, it manifests sa mga maliliit na bagay. You know the story of the Good Samaritan, di ba? Ano pong nag-motivate sa Samaritan na tulungan yung Hudyo? Compassion. Sabi doon, when he saw the man, he had compassion on him. Nagkaroon siya ng awa. Sana magkaroon po tayo ng compassion. Di ba? Ngayong Pasko, kaya nga po season ng giving yan, huwag po natin kalimutan yung mga nangangailangan, yung mga hurting, yung mga needy. Diba? Alam niyo po, na-realize ko, madaling magbigay ng regalo sa mga kaklose mo na, sa mga kakilala mo na, sa mga kaibigan mo na, di ba? Pero minsan, nanineglect po yung mga, sabi nga po nung, sino nga ba nagsabi nun? Mga nasa laylayan. Okay. Di ba? Minsan nakakalimutan talaga sila eh. Di ba? Mga kapatid, sana maging malinaw po yung mata natin sa mga taong nangangailangan, sa mga hurting. And let's be compassionate. Tulungan po natin yung mga tao. And pangapat po mga kapatid, serve the poor with generosity. Yan. Sino po ulit mayaman dito? Taas kamay. Sino mayaman? Mayaman po tayo lahat. Okay? So, let's help other people. Okay?
Magabot lang tayo kahit magkano po pag may nakita tayo, di ba, sa labas. Alam niyo po, yung mga tao, abutan mo ng 50, 100, makakadagdag ng pang Noche Buena nila, ibang kagalakan po ang madudulot sa kanila. Okay? Alam ko po marami sa atin, blessed talaga ni Lord. Blessed tayo Lord ng maraming blessing. Let's be a blessing to other people. Again, mga kapatid, ang mira po, ginagamit po yan saan? Sa pag-iembalsamo. Sa pag-iembalsamo. Diyan po yan. Nakita niyo po yon, itong yan. Yan. Hindi lang po yan basta tubig. Sabi ng ilang mga Bible scholar, inahaluan daw nila ng mira yon para hindi bumaho yung mga bangkay ng mga patay. So mga kapatid, it's a job na hindi po madaling gawin eh. Diba? Actually, yun nga po, naniniwala po ako na isa sa pinakamahirap na trabaho talaga, yung balsamador eh. Diba? Kasi, kaya nyo po yun. Hindi ko na po explain eh. Tanungin ko na lang kayo, kaya nyo po ba yun? Parang ang hirap po, diba? Ang hirap. Kasi parang, ano siya eh, very unlikely. Hindi mo papangarapin. Di ba parang, mayroon po ba kayong anak na parang, anong pangarap mo paglaki mo, daddy gusto ko maging balsamador? Wala pong ganun. Ang kasabihin natin, gusto ko maging doktor, gusto ko maging ganun. It's a work talaga na para sa mga taong tinawag ni Lord para doon. Diba? It's a calling eh. Calling po yun na talagang doon ka nilagay ni Lord. Alam niyo po, mahirap, pero kailangan po nilang gawin. Tama po? Ganun din po ang ministry. Alam niyo po, ang ministry, hindi po madali. Ang pag-serve po kay Lord, hindi po madali. Pero kapag malinaw sa inyo na calling yan, kahit mahirap po yan, gagawin po natin. Mag-serve po tayo sa ating Panginoon. So mga kapatid, iregalo po natin kay Lord yung service natin ngayong Kapaskuhan. Gold, frankincense, and myrrh. Ginto, kamanyang, at mira. Review lang po tayo mga kapatid. Anong pwede nating iregalo kay Lord this Christmas? A life of obedience, a life of worship, and a life of service. Yan. Pag-uwi niyo po mamaya sa bahay ninyo, sigurado ako may Christmas tree. Meron po bang hindi naglagay ng Christmas tree ngayong taon? Hindi na uso. Okay. Kami po naglagay din ng Christmas tree. Okay, nagtayo kami. Kasi yung mga bata gusto po nila yun eh. November pa lang, nagtatanong na sila, Daddy, kailan yung Christmas tree? So binuo na po nila Jack. Pero ginaya po namin yung Christmas tree natin. Wala din po kami star. Okay, siyempre, kailangan kagaya na sa cathedral. Pero sa ilalim po nun, may mga gifts. Ayan, din po talaga namin nilalagay yung mga regalo. Okay, kultura po natin, traditionally, tayo mga Pinoy, nilalagay natin yung regalo sa ilalim ng Christmas tree. Naka-ready na po yun. Po, this Christmas, mga kapatid, ano pong regalo ilalagay natin? Hindi sa paan ng Christmas tree, pero sa paan ng ating Panginoong Yesus. Mag-isip na po kayo, may panahon pa. Wala pa pong 25, 4 days pa po. Lord, sa 4 na araw na to, kailangan mapaghandaan ko yung regalo na ibibigay ko sa iyo sa Pasko. Hindi ko ilalagay sa ilalim ng Christmas tree, ilalagay ko sa paanan ng aking Panginoong Jesus. Sana po, ready tayo magbigay ng regalo. Exchange gift po yun eh. Nagbigay na si Lord, magbigay po tayo sa Kanya. Merry Christmas po, magandang umaga po sa ating lahat.